Ayan na mga kapatid, tumutol ang China. Umalma sila doon sa ipinataw na sanction ng Amerika o yung tinatawag nilang Operation Economic Outcast dito sa Iran mga kapatid. Ang sabi ng China, hindi nila puputulin ang relasyon nila sa Iran mga tol, no? Dahil yan ay labag daw sa international law. Ito pag-usapan natin mga kapatid, samahan ninyo ko. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video and commentary, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Kahapon mga tol, pinag-usapan natin. No, sinimulan na ng China yung tinatawag nilang Operation Economic Outcast dito sa Iran at nagbanta rin sila sa mga bansa mga tol na tutulong sa Iran dahil idadamay din daw nila yan sa economic sanction na ipapataw nila sa Iran. Tatanggalin daw nila sa US banking system, pero hindi pabor dyan ng China. No, tumutol sila at umalma sila dito sa ipinataw ng US sa Iran. Ayon sa China mga tol, hindi daw nila puputulin ang relasyon nila sa Iran, lalo't labag yan sa international law yung pagpataw ng Amerika ng sanction dito sa Iran. Ito mga tol, samahan ninyo ako, panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News. Siyempre magbibigay lang po tayo ng reaction and commentary. Samahan ninyo ako mga tol, panoorin na natin to. I think the key to it is probably China and India, because if you look at who buys the most oil and gas from Iran, it's China and India. Ito nga talaga yung pinakatatamaan, China and India, dahil sila nga ang pinaka malaking buyer ng Iran. Di ba nga economic sanction, economic outcast. Diba? Hindi sila pwede magbenta ng produkto by any means, mapadagat man yan o mapa-land, hindi sila pwede magbenta. At hindi rin pwedeng makipagtransaksyon sa Iran ang kahit na sino mang bansa dahil yun ay magiging kalaban ng Amerika. Dahil yun ang banta ng Amerika, hindi pwedeng makipagtransaksyon ng kahit na sino mang bansa dito sa Iran dahil nga in-outcast nila. Diba? Ina-isolate nila yung Iran, walang pwedeng maging negosyo yan. Kailangan talaga durugin nila yung ekonomiya ng Iran. Ang problema mga tol, apektado rito ang India, apektado rito ang China. At ngayon nga mga tol, nagsisimula na tumututol ang China rito. Naniniwala si dating US Secretary of State Hillary Clinton na ang susi upang magtagumpay si United States President Donald Trump na ganap na pahinain ang ekonomiya ng Iran ay patawan ng mas mabigat na pressure ang mga bansang India at China. Aniya, ang dalawang bansa ang pinakamalaking buyer ng Iranian oil at dahil ang Iran ay umaasa ng malaki sa kanilang oil exports, tiyak na magiging mabigat ang epekto kung ang pupuntiryahin ng economic sanction ng US ay ang India at China. Nako, matinding hamon din to mga tol kay Trump. Dahil yung pinag-uusapan nating dalawang bansa ay hindi naman pipitsuging mga bansa mga tol. Kasama yan sa top 5, no? Na mga malalakas na bansa, etong India mga tol. Malakas yan, bagamat may mga napapanood tayo sa social media, di ba? Yung kahirapan sa India, kita niyo yung mga nagtitinda doon, parang madudumi pagkain mga tol. Pero isa to sa mga mayayaman mga kapatid, baka hindi kayo maniwala, isa ang India sa pinakamayamang bansa. Yan, kasama pa China mga tol, napakalakas din itong China. So ngayon, ito'y hamon sa Amerika. Paano ngayon nila i-outcast ang Iran kung patuloy na makikipagtransaksyon sa kanila ang China at India? Kailangan muna nilang pigilan ang China at India. Isa yung hamon, no, dito kay Trump. Pero siguro naman bago nila pinag-isipan tong Operation Economic Outcast dito sa Iran, alam na siguro nila kung ano ang mga magiging balakid dyan o harang dyan sa gusto nilang mangyari.
the two biggest consumers, and China far ahead of that. They've been, banking a lot of fossil fuel. They're going to need Iran, and it does seem to me that that's where the best pressure would come. Ngunit mariin ang pagbatikos ng China sa bantang economic pressure ng Amerika. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jiang, wala itong basihan at hindi ito nagbibigay ng solusyon kundi mas malaking problema sa ekonomiya ng mundo. China is firmly against sanctions that have no basis in international law or UN Security Council mandate. Economic warfare and maximum pressure provide no solution. Naniniwala ang China na diplomasya o negosasyon pa rin ang solusyon sa sigalot na sinimulan ni Trump kasabay ng paninindigan na naaayon sa international law ang kooperasyon nila sa Iran. Naku po, matinding problema to mga tol. Dito natin masasabi na kung hindi magiging maayos at maraming mga bansa ang magiging involved at hindi talaga magpapaawat ang bawat isa, ito yung sinasabi nating pwedeng magmitsa sa pandaigdigang labanan. Kasi tignan nyo mga tol, mayroong gustong gawin ng Amerika dito sa Iran, pero ang Iran mga tol at yung kanilang mga kaalyado na nakikinabang sila sa isa't isa, di ba? Tumututol. So maraming mga bansa nagiging involved dito. Ngayon, tulad nga nung sinabi ng Amerika, napapatawan din nila ng parusa o ng sanction ang sino mang bansa, di ba, na makikipagtulungan o makikipagtransaksyon sa Iran, tatanggalin din nila sa US banking system o kaya papatawan din nila ng sanction. Paano yan? Di makakaaway din nila itong China at India. Hindi aniyan nila hahayaan na makompromiso ito at ang kanilang karapatan at interes bilang bansa. Ayan hindi nila hahayaan. So hindi papayag ang China. China's cooperation with Iran complies with international law. We are closely following the situation and will do everything necessary to protect China's rights and interests. Kasi mga tol, siguro yung China wala pakialam dun sa laban ng Amerika at saka ng Iran kung nagbobombahan yan. Pero kung maaapektuhan yung kanilang ekonomiya dahil nga dito napakalaki ng binibili ng China ng langis dito sa Iran. Siyempre kung magsasara yung tindahang binibilhan mo, pati ikaw mamumblema, mawawalan ka halimbawa ng mga materials o mga rekado mo sa kung ano man ang ginagawa mo, so mamumblema rin yung negosyo mo kung meron man, di ba? For example, ikaw ay negosyo ng isang negosyo tapos magsasara yung supplier mo. So ikaw mawawalan ka rin ng supply. So ganun ang problema ngayon ng China. Kaya nagmatigas dito ang China at sinabi niyang hindi sila susunod. At mga kapatid, ipagpapatuloy daw nila yung pakikipag-cooperate dito sa Iran. Nako, yan ay hamon kay Trump. Sa panig ng Iran, kumpiyansa si Iranian Professor Syed Mohammad Marandi na kayang harapin ng Iran anuman ang gawing panggigipit ng Amerika kasunod ng economic isolation nito. Iran is very confident that it will be able to withstand whatever pressure the Americans put on it, and Iran has the ability to increase the pressure on the United States and its allies. And Iran has the ability to increase the pressure on the United States and its allies. No? Meron silang kakayahan mga tol na palakasin din o pataasin din ang pressure dito sa Amerika at maging sa kanilang mga kaalyado. Paliwanag ni Marandi, mas malaki ang problema ng mga bansang nakadepende sa Amerika, lalo't nagbanta itong aalisin sila sa US banking system kung susuporta sa Iran. So if they can't withdraw their cash, then they're going to be in serious trouble. If they do withdraw their cash, the United States is going to be in trouble. So in any case, Iran has a lot of leverage. Ayon kay Marandi, simple lang naman ang solusyon. Tuparin ni Trump ang kanyang mga obligasyon na malinaw namang nakasaad sa nilagdaan nilang Memorandum of Understanding o MOU. At kahit walang MOU, sinabi ni Marandi na hindi niya nakikitang susuko ang Iran. Wala hindi rin natin nakikita. Ako personally, hindi ko nakikitang susuko Iran mga tol Kasi ang ano nila mga tol, kung eto na yung pinakawakas, at least lalaban kami hanggang wakas. So hindi sila susuko mga tol. No, ewan ko lang kung ganun din ang ano ng Amerika, kung willing ba sila na isugal ang lahat. Kasi ang Iran,
talagang willing to gamble sila. Kung kailangan nilang itaya maging ang kanilang sarili, talagang itataya nila yan hanggang kawakas-wakasan. No, ang mahalaga hindi sila sumuko. Kumbaga kung talaga mauubos sila at mabubura sila, di mangyayari hindi sila susuko. Parang ganun mga tol. Ang paninindigan ng Iran, ganun din kaya ang paninindigan ng Amerika. No? Sa halip ay nakahanda Kasi dito sa Amerika pag nagpalit ng leadership, pag nagpalit ng presidency, pwedeng iba na eh. 'Di ba? Pwedeng iba na ang gagawing polisiya. Dito sa Iran mamamalagi 'yan. Parandi na hindi niya nakikitang susuko ang Iran. Sa halip ay nakahanda din itong maglagay ng pressure sa mga bansang susuporta sa Amerika. Nako. Partikular ang mga bansang umaasa sa Strait of Hormuz. Nako, ibig sabihin mas lalo nilang hihigpitan etong Strait of Hormuz. Gaya ng Gulf States at ilang bansa sa West Asia. At kung babagsak ang mga bansang ito, mas malaki aniya ang magiging problema ng Amerika. Ito, labanan na rin ang utak to mga tol. Hindi na basta-basta to bombahan lang. Labanan ng diskarte to. No, Trump versus Iran. No? O sige, pe-pressure nyo kami, economic pressure. O tignan natin kung ano mangyayari kapag pressure din namin ng mga bansa sa Gulf States at saka dito sa West Asia. Siyempre kapag dumami ang mga bansang nagrereklamo na sa Amerika, matinding problema din yun sa Amerika. They have to make a decision. We don't want this war. All they have to do is end this. The solutions are not complicated. But the will doesn't exist. As they put more pressure on Iran, Iran's going to put much more pressure on them. Ooh. And these are brittle regimes. And if they collapse, Ima, I have no doubt the impact on the U.S. economy will be huge. Noel Paul Ngayon ang tanong mga tol, kung sakasakali kaya, no, sino talaga sa kanila ang magwawagi at talagang sino sa kanila ang matatapos? Kasi may nagsabi, di ba, napanood din natin ng isang araw, ang tanging paraan lang daw para mapasuko ang Iran is kung huhulugan ni Trump ng nuke bomb, wag naman sana. Diba? Wala naman sanang gagamit ng ganun. Kung talagang malakas ang Amerika, makakaya nilang talunin ng Iran sa pamamagitan ng puwersa out kung ano man ang diskarte nila. Pero kung hindi nila kaya, baka doon na sila mag-resort, yari. Delikado ang daigdig mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino at bilang isang mamamayan, ano ang naiisip mo? Ano ang iyong masasabi? Ano ang iyong komentaryo at reaksyon? Comment ka sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.